Naging makabuluhan naman ang pagtalakay ng Committee on Labor and Employment tungkol sa isang resolusyon na layong magkaroon ng agarang pagratipika ng pamahalaan sa International Labor Convention No. 188 o ang Work in Fishing Convention 2007. Nagbabalik si Julian Bunag, una sa Balita Live. Yes, Julian. Zay, tama ka riyan, malugod na ibinalita ng Committee Chairperson Ramon Jolo Revilla ang mga naitaguyod ng komite sa mga nagdaang pagdinig ng Kamara. Kumakailan ay inaprobahan natin ang House Resolution No. 426 under Committee Report No. 13 na nananawagan sa Regional Tripartite Wage Productivity Boards na i-accelerate ang aksyon sa mga pending wage petitions, isang patunay na malakas ang suporta sa ating advokasya para sa makatuwirang sahod. Kalagayan ng mga manggagawa sa fisher vessels ang isa rin sa naging sentro ng muling pagsalang ng Committee on Labor and Employment sa pagdinig. Sa ilalim ng House Resolution 133 na nananawagan para sa agarang pagratipika ng pamahalaan ng bansa sa International Labor Convention No. 188 na kilala rin bilang Work in Fishing Convention 2007. Nilinaw ni Chairperson Ramon Jolo Revilla at Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza na ang ratifikasyon na kanilang nais na mangyari ay isang panawagan para maaprubahan ng resolusyon kagaya ng enabling law sa seafarers na ito rin anya ang siyang poprotekta sa mga nasa sektor ng fishing vessels sa bansa. Samantala, napag-usapan din ng komite ang hinggil sa pag-aalis ng provincial rate sa bansa na ayon sa ilang mambabatas ay nararapat lang lalo na't pare-pareho lamang ang trabaho na inilalaan ng isang manggagawa sa probinsya man o Maynila. Tatawid ka lang ng tulay, lalagpas ka lang sa poste, ilog lang ang pagitan, pader o dingding lang ang naghihiwalay, isang street o kalsada lang ang distansya, ay mag-iiba na agad ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya. If two Filipinos give equal work, why should they not receive equal pay? Kami po sa Bicol, isang ehemplo na sira na itong sistema ng regional wage, mas mataas po ang minimum wage sa Eastern Visayas. Binigyang pansin din ng komite ang panukalang batas na poprotekta naman sa kapakanan at karapatan ng mga freelancers sa bansa. Bilang may akda ng House Bill No. 390 o ang Freelance Protection Act, iginiit ni Representative Franz Legaspi ng Pinoy Workers Party List ang kahalagahan ng pagbibigay ng karapatan at benepisyo sa mga freelance workers. I believe that our bills is a much-needed forward-looking policy initiative that addresses pressing issues of the evolving digital market, the affecting millions of Filipino freelancers in our country. Zay, dagdag pa ni Representative Legaspi na ang mga freelance workers sa bansa ay mahalaga lalo na sa ating ekonomiya kaya naman nararapat lamang na sila'y protektahan. Mula rito sa Kamara, balik muna sa inyo.